Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Simula nang mamatay ang pinaka-importanting tao sa buhay ni Ada, ang mama niya, ay naging impyerno na ang buhay niya sa kamay ng tiyahin at tiyuhin niya. Nagawa siyang ipambayad ng mga ito sa utang na may-ari ng beer house kung saan talamak ang bintahan ng laman. Sa pagtakas niya, ay nagtago siya sa sasakyan ng isang retiradong sundalo. Pansamantalang kinupkup siya nito, binihisan at pinakain. Hanggang isang araw ay nag-alok ito na babayaran ang mga taong humahabol sa kanya, kapalit ng pagpapakasal. Dapat ba siyang magtiwala dito? O kagaya din ito ng mga lalaking walang ibang hangad, kundi ang katawan niya? Estranghero man sa isa't isa, ngunit hindi ito naging hadlang upang sagipin niya ito at bayaran ang mga taong humahabol dito upang ito ay maging malaya. Bilang kapalit sa isang kasunduan, kailangan siyang pakasalan ng maganda at inosenteng dalaga na ngayon ay kanya ng asawa. Ngunit paano kung malaman niya ang totoong katauhan ng dalaga? Makakaapekto ba ito sa kanilang pagsasama o handa siyang ipaglaban ito? Napaigtag ako nang marinig ko ang pagbalibag ng pagsara ng pintuan sa sala. Kasunod nun ang malulutong na palitan ng mura nila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Nag-aaway na naman sila, sabi ng 10 taong gulang kong pinsan na babae. Huwag mo na silang pansinin, Andrea. Kumain ka na lang na kumain para makapasok ka na sa school, sabi ko at sinundukan siya ng sinangag. Si Andres naman na 7 taon gulang ay sinaway ko sa paglalaro ng kanin. Hindi na bago sa akin ang pag-aaway nila Tiyong at Tiyang sa umaga. Wala yatang araw na hindi sila nag-aaway at lagi nilang pinag-aawayan ay ang tungkol sa pera. Mabilisan na lang din akong kumain para makapagligpit na. Kailangan ko agahang pumunta sa tindahan dahil late ako kahapon. Baka mapagalitan na naman ako ni Caminda. Ate, tapos na ako, sabi ni Andres. Ubos na ang laman ng plato nito. O siya, sige na, maghugas ka na ng kamay sa lababo. Tumaliman naman siya. Sumunod na rin sa kanya si Andrea, na tapos na rin kumain. Inayos ko muna ang mga suot nilang uniforme. Si Andrea ay tinalian ko ang buhok at si Andres naman ay pinulbusan ko at nilagyan ng bempos sa likod. Hayan, ang linis at abangon nyo na. Tingnan nyo. Nakangiting sabi ko. Para ko na rin kasi silang nakakabatang kapatid. Salamat ate. Pasok na po kami. Paalam nila sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Bumalik naman ako sa kusina para magligpit at maghugas ng pinggan. Sila Tiyong at Tiyang ay nagtatalo pa rin. Tapos na ako sa paghuhugas at nagpunas ng kamay nang pumasok sa kusina si Tiyong Pilo, kasunod si Tiyang Lorna. Ada, ipagtimpla mo nga ako ng kape, utos ni Tiyong Pilo. Ikaw na magtimpla at papasok na sa tindahan yan, sabat naman ni Tiyang Lorna. Hindi na nagsalita si Tiyong Pilo at padabog na kumuha ng tasa. Papasok ka na ba? Nakapamaywang na baling niya sa akin habang nakataas pa ang kilay niya. Upo Tiyang, kailan ko pong agahan dahil baka pagalitan naman ako ni Caminda. Late na kasi ako pumasok kahapon eh. Abay, kasalanan mo naman dahil tanghali ka na nagising. Hindi naman ako tinanghali ng gising kahapon. Masyado nagang maaga ang 4:00 dahil pinaglaba pa niya ako. Nagluto pa ako ng agahan at sila Andrea at Andres inasikaso pa. Hindi lang ako sumagot at baka batukan niya ako. Di ba sahod mo na mamaya? Intrigang wika nito. Dahil magbabayad tayo ng kuryente at baka maputulan na naman tayo. Dagdag pa nito. Po? Abay, nabingi ka na. Ang sabi ko, iintriga mo sa akin ang sahod mo dahil magbabayad tayo ng kuryente. Ulit nito.
Magpoprotesta sana ako pero matalim ang tingin niya sa akin. Tumango na lang ako. Wala namang mangyayari kung aangal pa ako. Bukod sa sasapukin niya ako, ay malilate pa ako sa pagpasok. Nagpaalam na ako na aalis sa kanila. Sukbit-sukbit ang luma kong shoulder bag. Ay mabilis na ako naglakad. May oras pa naman para maglakad at hindi na malate sa tinakdang oras ng pasok ko. Kailangan ko kasing magtipid. Siguradong simot ang sahod ko mamaya at walang matitira sa akin. Mabuti nga at libre ang pananghalian at merienda sa tindahan. Napabuntong hininga ako kapag naiisip ko ang sitwasyon ko. Siguro kung hindi namatay si mama, ay nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Kabilin-bili na niya sa akin bago siya malagutan ng hininga na magtatapos ako sa pag-aaral. Kaya nga nag-iwan siya ng malaking pera sa bangko para sa pag-aaral ko. Dati kasing teller sa isang bangko sa Manila si mama. Na magkasakit siya, ay pumunta kami dito sa bayan ng Santa Maria. Grade 5 pa lamang ako noon. Pero ang perang iniwan ni mama sa bangko para sa pag-aaral ko, ay siya'y sinaid lahat ni tiyang. Mabuti kung ginamit niya sa mga pangangailangan sa bahay pero hindi. Ginamit nila tiyong pambayad nito sa utang, sa sugal at sa sabong. Wala naman ako magagawa dahil katakot-takot na sumbat ang aabutin ko. At kapag lalo siyang nainis, ay pagbubuhatan pa ako ng kamay. Wala naman akong kilalang ibang kamag-anak. Ang kilala ko lang ay si Tiyang Lorna, na kapatid ni mama. Kay Lola na ang pakilala niya sa akin noon. Una ay mabait. Mabait naman talaga kapag may pera ka. Ang lola ko naman, na nanay ni mama, ay matanda na at nakatira siya sa bukid dahil may mga pananim siya doon. Tanging siya ang mabait sa akin. Wala naman akong ama dahil ipinanganak akong walang ama. Wala namang ikinuwento si mama pero ayon sa naririnig kong lugar, usapan nila ni Tiyang Lorna at ni Tiyang Pilo. Dati ay taga dito lang daw. Dati sa bayan na ito nakabuntis sa mama ko. Gusto ko man siyang hanapin. Wala naman akong magawa. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Hindi rin naman alam ni Tiyang Lorna. Dahil kung alam niya daw kung ano ang pangalan at kung saan nakatira, ay pupuntahan niya para hinga ng sustento. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit kapag nakikita ko ang mga dati kong kaklase na pumapasok sa school. Second year college na sana ako ngayon sa kursong education. Kaya nga ako nagtitiyagang magtrabaho sa tindahan ng prutasan ni Caminda para makapag-ipon. Magna-19 ako sa isang buwan. Ang bilis talaga ng panahon. Humugot ako ng malalim na hininga nang matanaw ko na ang malaking tindahan ng mga sari-saring prutas na pinapasukan ko. Sa paligid ay mayroon ding mga nagtitinda na kung ano-ano. Nasa bungad kasi ng palengke ang tindahan ng mga prutas. Good morning po, Caminda. Nakangiting bati ko sa mata ng babae na amo ko. Ngumiti naman siya sa akin. Babait naman talaga siya. May pagkamasungit lang minsan. Aba, nandito ka na pala. Pinakamagandang tindera sa bayan ng Santa Maria. Mabuti naman at napaaga ka. Akala ko malilate ka na naman eh. Maaga po kasi ako nakatapos sa mga gawaing bahay. Ani ko at nilapag na ang bag sa ilalim ng desk na patungan ng kiluhan at nagsisilbi na ring kaha. Ko, yan talagang tiyahin mong yan. Wala namang ginawa kundi magsugal lang. Bakit hindi na lang siya ang gumawa ng mga gawaing bahay? Hanggang ngayon may asawa na tamad pa rin. Malayong malayo talaga sa mama mo noon. Aniya, kilala niya kasi ang mama ko noong nabubuhay pa. Ngumiti na lang ako at hindi na sumagot pa dahil haba lang ang litanya niya. Sinamahan ko na si Tina sa pagsasalansa ng mga prutas. Si Christy naman o Christian na isang binabaing kasamahan ko rin ay abala sa pag-aasikaso sa isang customer. Bali 3 tindera dito. Malakas kasi itong tindahan ni Caminda. Buti hindi ka na late. Inalila ka na naman ng bruha mong tiyahin ano? Wika ni Tina. Kapitbahay ko siya at kaibigan ko na rin. Kaya alam niya ang nangyayari sa bahay namin at kung paano ako tratuhin ni Tiyang. Bumuntong hininga ako. Sanay na ako doon. Umiling-iling na lang siya. Ilang sandali pa ay dumagsa na ang mga mamimili, kaya bihira na lang kami umupo. Ganito ang araw-araw ko dito sa tindahan. Nag-i-enjoy naman ako dahil mababait ang mga kasama ko, pati na rin ang mga mamimili. Minsan nga lang,
hindi maiwasan ang sobra-sobra kong tumawad. Sa halos magdadalawang taon ko na dito, ay gamay na gamay ko na ang ginagawa. Nakakapagod dahil 10 oras ang trabaho ko pero masaya naman ako. Pili na po kayo mga suki, matamis pa at bagong pitas. Masiglang tawag ko sa mga mamimili. Kalahating kilong ubas nga yung seedless. Anang isang nanay na may bitbit na bata. Agad ko siyang kiniluhan ng seedless na ubas. 150 po madam. Nakangiting sabi ko at inabot ang supot sa kanya at kinuha ang 200 pesos na bayad niya para suklian. May iba pang mamimili na iniistima naman nila Tina at Christy. Pati na rin si Caminda ay nagbebenta na rin. Dumadami pa ang mamimili para ipasalubong sa kanilang mahal sa buhay. Uwian na rin kasi ng mga nagtatrabaho. Meron pang magarang pick-up na sasakyan ang nasa harap at bumibili din. Mukhang magsasara na tayo ngayon na maganda ang benta ah. Sana bukas ay ganito din. Masayang wika ni Caminda. Humupa na ang maraming mamimili. Bagamat merong pa isa-isa na lang. Fucking shit! Nakita mo ba yung isang customer kanina na bumili? 2 hinog na papaya? Bakla! Ang gwapo! Nakakawet! Parang gusto ko ngang papaya na lang ang ibigay ko sa kanya. Parang kinikilig na sabi ni Tina. Gaga, wala kang papaya. Dalandan niyang sayo. At saka hindi siya sayo nakatingin no? Kay Ada kaya. Pairap na sabi naman ni Christy. Nilingon ko naman silang dalawa at natatawa na lang sa pabirong sakita nila. Panira ka talagang baklita ka. Inggit ka lang sa akin eh. Wika naman ni Tina na sinambunutan na si Christy. At bakit ako maiinggit sa'yo? May nilamang ka? Aray! Itigil nyo nga yan. Malamog nyo pa yung mga prutas dyan. Awat sa kanila ni Caminda. Naghiwa-hiwalay naman sila at nag-ambahan na lang at irap. Tinawanan ko na lang sila. Pagsara ng tindahan ay tinawag na kami ni Caminda para sa sweldo namin. Napabuntong hininga ako nang mahawakan ko na ang sahod ko. Kagatlabing nag-ipit ako ng 500 at isiniksik sa loob ng bag ko na may secret pocket. Alam ko naman kasing walang matitira sa sahod ko mamaya. Sana nga lang ay hindi na hanapin ni Tiyang ang 500. Sabay-sabay na kami naglakad sa terminal para sumakay ng tricycle. Isang barangay lang naman kaming 3 uuwi. Hindi ko na rin kasi kayang maglakad dahil pagod na rin ang mga binti ko sa kakatayo. At isa pa, gabi na rin. Delikadong maglakad. Baka may makasalubong pa akong bastos na lasing. Hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay dinig ko na ang mga boses ni Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Nag-aaway pa rin sila. Dahan-dahan akong pumasok at nagmano sa kanila. Walang salisalitang nilahad ni Tiyang ang palad. Dinukot ko naman ang pera sa bulsa ko at nilagay sa palad niya. Kumain ka na roon, Ada. May natira pang ulam dyan. Sabi ni Tiyang. Opo, sagot ko. Lihim na lang akong napailing. Tinirhan nila ako ng ulam ngayon dahil may sahod ako. Kadalasan kasi hindi nila ako tinitirhan ng ulam. Kung suswertehin, matitirhan lang ako ng sabaw. Habang kumakain ay hindi pa rin sila tapos sa bangayan. E paano na ang gagawin natin ngayon? Kapag hindi natin siya nabayaran, ay agad siguradong bugbog na naman ang aabutin ko. Wika ni Tiyong Pilo. Ikaw kasi ang tanga-tanga mo. Pinatalo mo lang yung pera. O paano na talaga tayo niyan? Tungkayaw naman ni Tiyang Lorna. Kung magsalita ka parang hindi ka rin nakinabang sa inutang ko. Asa na nga pala ang pera? Baka may natira ka pa dyan. Itataya ko uli sa sabong para dumoble. Wala na. Natalo ako kanina ng 2,000. Yung 1,000 binili ko ng ulam natin. Anak nang, 20 mil ang binigay ko sa'yo kahapon Ubus na? Inis na tura ni Tiyong Pilo. Natalo nga ako sa Madyong Atong Eats, hindi ba? Hindi ako sinuwerte Ikaw rin talaga ang tatanga-tanga Anong gagawin natin ngayon? 1 linggo lang binigay na palugid sa akin ni Kaamado. At kapag hindi ako nakapagbayad, ay siguradong bugbog ang aabutin ko sa tauhan niya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Huwag mo akong sigawan, gago. Sikmat ni Tiyang Lorna kay Tiyong Pilo. Ilang saglit silang tumahimik at parang nagpapakiramdaman.
Mula dito sa kusina ay kita ang sala kung saan sila nagtatalo. Napapailing na lang ako habang kumakain. Kita mo, nagkapera pala sila pero hindi malang nagawang bayaran ang kuryente. At sahod ko pa ang nakompromiso. At duda din akong ibayad nga ni Tiyang sa kuryente ang sahod ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanila at nahuli kong matamang nakatingin sa akin si Tiyong Pilo. Kakaiba ang tingin niya. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Gumisi pa siya. Parang bigla akong kinalibutan sa mga tingin niyang iyon. Mukhang alam ko na kung paano tayo makakabayad, Lorna. Tristan, nilingon ko si Governor Antonio Ibarra, ang gobernador ng bayan ng San Martin, ang bagong employer ko. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Pauwi ka na ba? Yes, Governor. May kailangan ho ba kayo? Magalang kong tanong. Wala naman. Magpapasalamat lang ako sa ginawa mo kanina. Salamat at tinulungan mo si Santi na masukol si Don Patricio. Ligtas na ang pamangkin ko nang dahil sa tulong mo. Aniya at tinapik ang balikat ko. Ngumisi naman ako. Wala ho yun, Governor. At isa pa, kahit wala ho ang tulong ko, ay makakaligtas pa rin ang pamangkin nyo. Mahusay ding bumaril eh. Tumawa naman siya. Gayunpaman, salamat pa rin. Malaki ang naitulong mo. Tumango na lang ako at ngumiti. Teka, ayaw mo bang maghapunan muna bago umuwi? Alok nito. Hindi na ho, Governor. May dadaanan din ho kasi ako. Tanggi ko. Tiningnan ko naman ang suot kong relo. Mag-aalas 5 na ng hapon. O sige, mag-ingat ka na lang. Kita na lang tayo sa Monday. Muli niya akong tinapik sa balikat. Sumakay na ako sa itim na Raptor ko at binuhay ang makina. Bumusina pa ako bilang pamamaalam sa buting Governor na kumaway naman siya. Inaatras ko na ang Raptor ko palabas ng bukas sa malaking gate ng mansyon. Sumaludo pa ang isang tauhan sa akin. Binusinahan ko naman siya at pinausad na ang Raptor ko. Hindi naman ako nag-aalangang iwan si Governor. Pansamantala dahil patay na si Don Patricio at nahuli na ang lahat ng tauhan niya. Kaya wala akong dapat alalahanin. 2 araw lang naman ang hiningi kong pahinga dahil gusto kong bisitahin ang cacao farm namin. 3 buwan ko na kasi itong hindi nadadalaw dahil naging abala ako sa loob ng 3 buwan, lalo na nang maging personal bodyguard ako ni Governor Antonio. Isa akong dating sundalo at 12 years din akong nanilbihan bago nagpasyang magretiro. Gusto ko kasing tutukan ang cacao farm ng mga magulang kong namayapa na iniwan sa akin. Sayang naman kasi kung mapapabayaan lang. Nangako pa naman ako sa kanila na palalaguin ko ito. Noong nabubuhay pa sila, ay tutol sila sa pagsusundalo ko dahil buhay ko nga ang nakataya. Mas gusto nilang hahawakan ko ang cacao farm dahil para ito ay palaguin. Pero dahil desidido ako at buo ang loob ko, wala na rin silang nagawa. Kaya ngayon, sila naman ang pagbibigyan ko. Ngunit hindi pa ako nakakaisang taon sa taniman ay nababagot na ako. Namimiss ko ang dati kong trabaho. Yung may trail, yung nasa bundok at nakikipaghabulan sa mga rebelde at nakikipagpalitan ng putok. Pero hindi naman pwedeng basta-basta na lang ako bumalik sa serbisyo. Kaya nang malaman ko na naghahanap ng personal bodyguard si Governor Antonio Ibarra, hindi na ako nagdalawang isip na mag-apply doon. Agad din naman niya akong tinanggap, lalo na nang malaman niyang isa akong dating sundalo. Napangiti ako na makita ko na ang arko na may nakasulat na malaking letra ng Santa Maria, probinsya ng Calinaw. Kumakalat na ang dilim sa kalangitan. 20 minutes pa bago ko marating ang barangay gitna kung nasaan ang bahay ko. Bumili na lang ako ng lechon manok sa nadaanan kong lechonan at 5 inka na beer sa katabing inconvenience store. Bumagal ang takbo ng Raptor ko nang dumaan ako sa palengke dahil maraming tao ang mamimili. Huminto ako sa bungad kung saan may malaking tindahan ng mga prutas. Marami rin ang namimili na iba't ibang klase ng prutas. Napangiti ako na makita ko ang particular na tao o babae na mag-iisang taon nang nagpapangiti sa akin. 3 buwan ko na siyang hindi nakita. Busy siya sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Pero kahit halata na ang pagod sa mukha niya,
ay hindi pa rin nawawala ang magandang ngiti niya. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinadagsa ang tindahan ng prutas nila. Kahit nga ako na hindi naman talaga mahilig sa prutas ay napapabili na rin. Makita ko lang ang magandang mukha niya. Pero sa ilang beses kong bumibili dito ay isang beses pa lang niya akong pinagbentahan. Ang madalas magbenta sa akin ay ang kasamahan niyang babae at yung binabae. Minsan yung matandang babae na mukhang may-ari. Ano po ang sa inyo, sir? Nakangiting tanong sa akin ng babaeng maiksi ang buhok na palaging nagbebenta sa akin. 2 malaking papayang hinog nga, sabi ko. Okay po, sir. Binalik ko naman ang tingin sa babaeng maganda na hindi na magkanda o gaga sa pag-iistima, kaya tinulungan na ng babaeng kasama. Sa tantiya ko ay nasa edad 20 na ito. Nasa 5 talampakan at 3 pulgada ang taas. Yun ang sa tingin ko. Balingkinitan ang kanyang katawan pero mahubog naman. Medyo may kaputian din siya o talagang maputi siya at nabilad lang sa araw. Maamo ang kanyang magandang mukha na parang Birheng Maria na binagayan pa ng mahabang at alon-alon na buhok. Sir, eto na po. 120 po lahat. Anang babaeng tindera na bigla na lang sumulpot sa bintana ng sasakyan. Inabot niya sa akin ang supot na may lamang 2 malaking hinog na papaya. Binigay ko naman sa kanya ang bayad at kinuha ang supot. Salamat po, sir. Balik po kayo. Ngumiti lang ako sa kanya. Binigyan ko pa ng huling sulyap ang babaeng maganda bago tinaas ang bintanang salamin at pinausad na. Next time, kukunin ko na ang pangalan niya. Naiiling na lang ako at nangingisi. Sa edad kong to, ngayon pa lang ako nagkakakrush at sa bata pa. Baka mamaya, matakot pa siya sa akin. Ilang taon na ba huli akong nagka-girlfriend? 5 years na ata. Tumagal din kami ng halos 2 taon. Naghiwalay lang kami dahil hindi niya kaya ang LDR. Taga Manila siya at ako naman ay laging nadidestino sa Mindanao. Ang huling balita ko sa kanya ay ikinasal na siya. Masaya ako para sa kanya. Ako naman ay hindi na pumapasok sa isip ko ang usaping kasal. Sa dami ng babaeng nakilala ko at nakasalo sa panandaliang kaligayahan, ay wala ni isa sa kanila na masasabi kong handa kong iharap sa dambana. Hindi na rin naman ako bumabata. Sa edad kong 34 ay dapat may asawa na ako at anak. Pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din ang babae para sa akin. Parang tukso namang lumitaw sa isip ko ang magandang babae sa prutasan. Nangingiti at naiilang na lang ako. Nah, she's too young for me. Ilang sandali pa ay natanaw ko na ang 2 palapag na bahay. Bahay to ng mga magulang ko na pinangalan na sa akin. Bagamat may sarili ring akong bahay na pinatayo sa kabilang barangay, ay mas gusto ko ditong umuwi. Habang wala ako ay pinapangalagaan ito ng katiwala namin at regular na pinapalinis. Nasa dulo pa ng barangay ang Cacao Farm. Bumaba ako ng Raptor at binuksan ang gate. Lumapit sa akin ang aspi na si Wiper na kumakawag pa ang buntot at mukhang miss na ako. Aso siya ng kalapit bahay at palaging nandito sa bahay ko kapag nandito ako. Hey buddy, miss me? Natatawang tanong ko sa aso at hinimas-himas ang ulo niya. Kumakahol naman siya tila naiintindihan ang sinasabi ko. Tumawa na lang ako at binalikan ang sasakyan at pinasok na sa loob. Muli kong sinarado ang gate. Kinuha ko ang pinamili ko at pumasok na sa loob ng bahay. Sumunod naman sa akin si Wiper. Hinayaan ko na lang siya para may kasama naman ako. Malinis ang bahay dahil sinabihan ko ang katiwala na uuwi ako ngayong araw. Hinubad ko ang jacket at sinampay sa upuan sa komedor. Nagsaing ako sa rice cooker para mabilis. Sinalinan ko na rin ng plato ang binili kong lechon manok at nilagay sa ref. Ang binili kong 5 inka na beer na iinumin ko mamaya bago matulog. Binulatan ko na rin ang hinog na papaya at hiniwa-hiwa. Nang maluto na ang sinaing ay kumain na ako. Mabait naman na naghihintay lang si Wiper na nakaupo sa gilid ng upuan ko. Nang matapos ako, binigay ko na sa kanya ang tira. Good boy. Ani ko sabay hima sa ulo niya.
Pagkatapos kong hugasan ang pinagkainan, ay umakyat na ako sa kwarto ko. Magandang umaga ho, Sir Tristan. Nakangiting bati sa akin ni Mang Gusting na siyang katiwala namin dito sa Cacao Farm. Nagsilapitan din ang ibang mga tauhan at binati ako. Magandang umaga naman ho sa inyo. Pasensya na at ngayon ko lang kayo nabisita. Hinging paumanhin ko. Ayos lang ho, sir. Pinangangalagaan din naman namin ho itong farm habang wala kayo dahil kami rin naman ang makikinabang. Uwi ka naman ni Mang Gusting. Tumangutango naman ako at pinag-usapan na ang tungkol sa farm. Sa halos 1,000 ektarya ng Cacao Farm ay may mahigit na 20 tao ang nagtatrabaho dito. Siniguro naman ng mga magulang ko na sumusweldo sila ng nararapat at tama kasama na rin ang mga benepisyo. Si Mang Gusting ang katukatulong ko sa pagpapatakbo ng farm. Bilang dito na rin ito tumanda at matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga magulang ko. Malakas umani ang Cacao Farm na isinusupply pa namin sa karatig bayan at probinsya. Maganda kasi ang quality nito at kilala na rin dito sa bayan ng Santa Maria.